sa inyo mga kapatid. Ayan, so share lang po sa uh, pinaalam sa atin ng Holy Bible. Ayan, pinaalam sa atin yung mga katotohanan sa pamamagitan ng ating Panginoon na Jesus Christ, sa pamamagitan ng Holy Spirit, sa mga kagandahang ginawa sa atin ng ating Diyos Ama, sa kagandahang ginawa sa atin ng ating Panginoon Jesucristo, na tayo ay hindi mapahamak sa kapahamakan. Lagi may kapahamakan habang tayo ay nabubuhay dito. So, pero hindi ka naman mapapahamak kung ikaw ay nananalig sa Panginoong Jesucristo. Ayan, ng totoo. Ayan. So, kung nananalig ka sa ating Panginoong Jesucristo, dapat isipin mo na kabutihan ang gagawin, hindi ang kasamaan. Kasi yun nga, sa ginawa ng ating Diyos Ama, di ba? Ito, alam kong alam mo to kapatid, di ba, na ang ating Panginoong Jesucristo ay ibinigay niya ang kanyang sarili, ang buhay niya para sa ating lahat. At yan ang kalooban ng ating Diyos Ama para sa ating lahat. At alam kong alam mo yun kapatid. So, ikaw ba, sasayangin mo yung kagandahan ng ating Diyos Ama na ginawa para sa ating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo? Ako, hindi ko sasayangin yun. Always ako kay Jesus Christ. Always ako sa ating Diyos Ama kasi yun talaga yung gusto ko sa buhay ko, yung makarating ako doon sa pangalawang tahanan. Ayan. So, ikaw kapatid, ayan, kailangan isipin mo kapag ikaw ay nananalig sa Panginoon, ano ba ang kagandahang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Ano ba ang kagandahang ginawa ng ating Diyos Ama para sa iyo? So, wag mo sayangin yun. Wag mo sayangin yung kagandahang ginawa ng ating Diyos Ama para sa iyo. Kasi, yun na nga, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, walang ibang ating Panginoon Jesucristo, para bayaran ka sa kasalanan, linisin ka sa kasalanan, magkaroon ka ng buhay sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. So, dun pa lamang, diba? Kung sinayang mo yung kagandahan ng ating Diyos Ama na ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa iyo, tapos ipagpapatuloy mo ang kasalanan, ikaw na mismo yung nagpapahamak sa sarili mo, diba? Kasi mas tinatanggap mo yung kasalanan kesa sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na bayaran ka sa kasalanan, diba? So, kung ako sa iyo kapatid, naniniwala ka sa Panginoon, nanalig ka sa Panginoon, so itatak mo sa isip mo na bayad ka na sa kasalanan. So, ano bang ginawa ng Panginoon? Ano pa? Alam natin na maraming ginawa ng Panginoon. Ayan. So, yung kagandahang ginawa na yun na napaka-special para sa iyo, panghawakan mo yun. Ilagay mo yun sa puso mo. Ilagay mo yun sa isip mo, sa itak mo. Na ayaw mo na magkasala at gusto mo nang talikuran yung kasalanan, gusto mong sumunod sa Panginoon. Paano ba sumunod sa Panginoon? Ang Panginoong Jesucristo ay hindi makasalanan, diba? Kaya nga binigay niya yung buhay niya para sa kasalanan nating lahat, diba? Para bayaran, para linisin tayo. So, ikaw mismo kapatid, ganun din yung gawin mo. Kasi, yun yung gusto ng Panginoon para sa'yo, para hindi ka mapahamak. Amen. Kasi maraming tao, talaga naman tunay nga yung sinabi ni Apostol Pablo,
na ayon sa 1 Corinto chapter 15 verse 32. Ayan, ito. Na kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo mamamatay. Ito ay kadalasang sinasabi ng mga taong sige lang, happy, inom dito ng alak, inom doon ng alak, inom ng alak everywhere. Tapos, puro kasiyahan na wala na sa lugar. Puro hindi magagandang sinasabi. Yan yung nagpaparumi sa'yo at yun yung nagpapahamak sa'yo, kapatid. So, naulit na yan ni Apostol Pablo sa Holy Bible. Sinabi na yan ni Apostol Pablo, yun yung mga tao na kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo mamamatay. Yan, yung mga tao na ika nga'y pinipili na magpakasaya-saya ngayon dahil alam nila pag namatay walang mga kasiyahan na sa kamatayan, kaya habang nabubuhay magpakasaya. So, hindi ganun. Sa buhay na walang hanggan, sa ipagkakaloob sa iyo kung mapagkakalooban ka, ang kasiyahan doon ay overflow. Ang kasiyahan doon ay hindi mapapantayan dito sa ibabaw ng lupa. Amen. Yan ang katotohanan. At walang kasamaan, walang anumang bahid ng karumihan sa kabilang buhay. Kung ikaw ay mapapagkalooban ng buhay na walang hanggan. So, yung sinasabi mo na iniisip mo, kapatid, yung salitang yan na kumain tayo, magpakasaya tayo dahil sa kabilang buhay amin na pag namatay ka hindi na yung mangyayari sa iyo. Ibig sabihin, inilulugar mo na yung sarili mo na doon ka mapupunta sa kamatayan, sa impyerno. Talagang wala namang kasiyahan sa impyerno, puro pagdurusa. Kasi luluwa mo talagang sinusunog na. Kasi ang sinabi doon sa Bible, apoy. Doon ka susunugin, doon ka ilalagay. Yun yung mga taong ayaw talagang talikuran ang kasalanan, ang kasamaan. Doon ilalagay sa kumukulong baga, apoy ng asopre. Ayan. So, tunay po yan. Wala talagang kasiyahan doon. So, ikaw, kapatid, yung sinasabi mo na yan na magpakasiya-siya na ngayon dahil doon sa pag namatay ka na hindi na magiging masaya. Tanggalin mo yan sa isip mo. Ang ilagay mo sa isip mo, pagtibayin mo pa yung pananalig mo sa Panginoong Jesucristo dahil naniniwala ka kay Jesus Christ, para ikaw ay makarating sa buhay na walang hanggan, sa magandang place na pagkatapos ng lahat ng ito sa ating buhay ay dito sa ibabaw ng lupa ay talagang may pangalawang tahanan tayo na puro kasiyahan doon. So, yun ang dapat mong ilagay sa puso mo. Hindi yung sa isip mo na pag namatay ka, wala nang kasiyahan sa kabilang buhay. Yun po ay yung impyerno, yung sinasabi mo. So, ikaw na mismo yung naglalagay sa sarili mo na doon ka mapupunta, kaya nagpapakasaya sa kaya ka na hindi maganda dito sa ibabaw ng lupa. Huwag ganun. Kasi yan ang kasinungalingan na gustong magpahamak para sa'yo. So, ngayong ikaw ay nabubuhay, mas talikuran mo ang kasalanan, mas tanggapin mo si Jesus Christ, maging magpakabuti ka, gumawa ka ng kabutihan yan sa kapwa, dahil yan ang napakaganda, napaka-special na o napakamagandang handog mo para sa ating Diyos Ama. Para ikaw ay mapagkalooban ng pangako. Unang pangako na makakamit mo pa dito sa ibabaw ng lupa. Yan ang Holy Spirit. Yan. Amen. Totoo po iyan. At yan ay marami nang nagpapatotoo, marami nang at ang number one dyan na nagpapatotoo dyan
sa pangako na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, dahil siya ang nagsabi sa mga apostol, at yan ay nangyari sa mga apostoles. Amen. So, yan ay katotohanan niya. Yung unang pangako natin dito, unang pangako ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama, dito sa ibabaw ng lupa. Yan ay totoo, mga kapatid. Ano po, kaya, napakahalaga na tumalikod ka sa kasalanan at mas tanggapin mo ang Panginoon. Mas gumawa ka ng kabutihan. Ayan, yun ang surrender ka sa Kanya, sa ating Panginoong Jesucristo. Surrender mo yung sarili mo. Hingi mo ng tawad ang mga nagawa mong kasalanan na sa ating Panginoong Jesucristo. Ika nga'y magbalik loob ka sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So, katotohanan po iyan. Ano po? Kasi, ang sabi din sa Bible, kung ito, ayon sa 1 Corinto chapter 15 verse 19. Ayan. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, ayan, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ibig sabihin, kung ikaw ay nananalig sa Panginoon, sa buhay lang nito ikaw umaasa na maging maayos lang ang buhay mo, dapat isipin mo na hindi lang yan dapat yung i-achieve mo. Dapat isipin mo din na i-achieve mo na ikaw ay mapunta doon sa magandang destinasyon. Hindi doon sa pangit na destinasyon. Amen. Yan ay katotohanan para sa iyo, kapatid, na para ikaw ay hindi magpatuloy sa kasalanan. Para tanggalin mo na o iwaksin mo na, sumpa mo na sa sarili mo na ayaw mo na ng kasalanan. At ilagay mo sa sarili mo na mas tinatanggap mo ang Panginoon sa buhay mo. Mas gusto mo pa siya kaysa sa lahat ng uri ng kasamaan na yan, ng kasalanan na yan. Wow. Mas tanggapin mo ang Panginoon at talagang mapapamangha ka sa mga gagawin sa iyo ng Panginoon, dahil alam kong makikita ka ng Panginoon sa gagawin mong pagbabalik loob sa Kanya. Makikita ka ng Panginoon na ikaw ay tunay mo siyang tinanggap sa sarili mo. Ayan. Ayon sa 1 Corinto chapter 15 pa rin tayo. Ayan. Verse 17. Sabi dito, at kung hindi muling binuhay, ayan, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Ayun. Diba? Yan yung katotohanan na talagang may isang nagsakripisyo para sa ating lahat. Amen. Yan yung kagandang ginawa ng ating Diyos Ama. Na talagang para sa ating lahat, hindi lang sa isa. Isang tao yung gumawa nun, pero yun ay napaka halaga sa ating lahat. Kaya wag natin kakalimutan na ating Panginoong Jesucristo, nang hindi dahil niya, hindi tayo mababayaran sa lahat ng kasalanan, sa kasalanan. So, kaya tayo lagi magpasalamat sa Panginoong Jesucristo sa ginawa sa atin ng Diyos Ama, sa pagmamahal na yun. Yan yung totoong pagmamahal na hindi matutumbasan. Amen. So, at ayon din sa 1 Corinto chapter 15, yung ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ayan. At saka doon sa ang uri ng katawan sa muling pagkabuhay. Ayan. Mababasa niyo dyan sa 1 Corinto chapter 15 na kung papaano muling baguhin ang ating katawan. Ayan. Dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Bibigyan tayo ng
maluwalhating panibagong katawan. Ayan. Dahil tayo ay naniniwala, nananalig, tinalungkuran natin ang kasalanan, mas pinili natin si Jesus Christ. Yun ang mangyayari sa atin, yung babaguhin ng ating katawan. Ito katawang lupa na ito, babaguhin yan. Ayan. At tayo ay makakarating sa full of joy, full of peace na lugar. Ayan, pagdating ng panahon. So, yun lang yung tatak mo sa isip mo. Ayan, so, mangyayari yan sa'yo kung mas pipiliin mo yung kagustuhan ng Panginoon kesa kagustuhan ng masama, ng kaaway. Amen. So, at yan ay mangyayari spiritual. Ayan. So, antayin natin yung mga magagandang kaganapan na yan. Waiting tayo. Kaya huwag tayong magsawa na manalig sa Panginoon. Always pray. At maniwala sa magandang darating na yan na panahon na makakamit natin. Kasi ayaw natin mapunta sa impyerno. Amen. Ayaw natin dyan sa kasamaan na yan. Amen. So, lahat ng yun ay mangyayari spiritual kung paano binuhay ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Diyos Ama. Ganon din yung gagawin sa atin. Ang ating Panginoong Jesucristo yung kauna-unahan na binuhay. Pagkatapos mamatay, binuhay, binago. Ganyan yung mangyayari sa atin. Amen. So, ayan. So, ikaw kapatid, ayan. Thank you, Lord Jesus. Thank you po, masalamat. Napakabuti niyo po. Sa tulong ng Holy Spirit. Ayan. Ito yung time mo, kapatid, na surrender mo yung sarili mo sa Kanya. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, makikita ng Panginoon kung gaano kaganda ng iyong kalooban, kung gaano mo siya tinanggap, winelcome sa buhay mo para talikuran na ang kasalanan, mas tanggapin talaga siya. Amen. Ayan. So, ipagpipray kita ngayon, kapatid, o ipray mo ang sarili mo sa tulong ng Holy Spirit. Amen. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. At walang imposibleng hindi gagawa ng miracle ng himala para sa iyo sa araw na ito. Ayan, dahil napakinggan mo ang katotohanan ito. Amen. Ayan. Thank you, Lord Jesus. So, ipikit mo yung sarili mo. Ipikit mo yung mga mata mo. Ayan. Ipikit mo yung mga mata mo. Open mo yung spiritual eyes mo sa Panginoong Jesucristo. Yung connection mo sa Kanya. Mapansinin muna yung mga naririnig na hindi maganda. Amen. So, focus ka sa Panginoon. Aminin mo lahat, surrender ka sa Kanya. Aminin mo yung mga pagkakamali mo. Kung may nararamdaman kang sakit, kung sinumpa ka ng kaaway, ito yung time para hilingin sa Panginoon na ikaw ay maputol yung sumpa na yun, yung karamdaman mo ma-healed, i-surrender mo yung sarili mo sa Kanya. Amen. Ayan. Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Lord Jesus. Ayan. So, ito, kapatid, umpisahan mo surrender yung sarili mo sa ating Panginoon. Surrender ka lang sa Kanya, magtiwala ka sa pamamagitan ng Holy Spirit, sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Nararamdaman mo yung pagmamahal ng ating Diyos na para sa iyo. Hindi lang yan. Makasarang na ito, pagkalob sa iyo yung mga pangako na para sa iyo. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Holy Spirit, in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus.
sa sarili mo na surrender mo sarili mo sa Panginoon. Hindi mo na gustong magkasala, tinatalikuran mo yung kasalanan. Sabihin mo sa Panginoon, sinusurrender mo yung sarili mo, ayaw mo ng kasalanan. Sabihin mo sa Panginoon, gusto mong gumaling. Sabihin mo sa Panginoon, gusto mo pang ginawa sa iyo ng kaaway, hindi mo tinatanggap yun, gusto mong maging malaya. Sabihin mo sa Panginoon ngayon, lahat ng paghihirap, pabigat sa pasakit sa buhay mo, gumaan, tuluyan na nga, mawala yung pagkakatalo na yun, makawala ka sa kadiliman na yun. Sabihin mo sa Panginoon na bigyan ka ng kaliwanagan, bigyan ka ng liwanag, nagagabay sa iyo saan ka man pumunta. Bigyan ka ng pangako, dahil gusto mo sa piling niya, gusto mo sa kasiyahan na pupuntahan mo, gusto mo dun sa kanya, sa piling niya. Thank you, Lord Jesus. At itong kalwalhatian, itong Holy Spirit, nasagot sa lahat ng iyan na nagpapabigat, na nagpapahirap sa mga kahilingan na dapat mo mag-isip. Hindi para sa iyo, Panginoon Jesus na tawagin mo ang Panginoon sa Kristo. Ang ating Diyos Ama ay kilos para sa iyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Tandaan mo, sinabi ng anghel na sa ating na Diyos Ama ay walang imposible. Amen. Jesus, Spirit in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Lord Jesus. Sorry, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit. Espiritu na sakit mo yan, alis sa Jesus na. Espiritu na kasamaan na yan, alis sa Jesus na. Lahat na maduming espiritu na yan, alis sa Jesus na. Thank you, Lord Jesus. Sabihin mo sa Panginoon, ayaw mo ng lahat ng kasamaan na yan. Jesus na. Thank you, Lord Jesus. Sabihin mo sa Panginoon, ayaw mo ng sakit na yan. I-heal ka ngayon, pagalingin ka ngayon ng Jesus na. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Salamat po. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Sabihin mo sa Panginoon, ayaw mo lahat ng kasinungalingan na Jesus name. Sabihin mo sa Panginoon, mas tinatanggap mo siya in Jesus name. Lord Jesus. Lahat ng sakit na yan, sabihin mo sa Panginoon, ayaw mo yan. Gusto mong gumaling yan. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit in Jesus name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit in Jesus name. Thank you, Lord Jesus. Thank you for Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you for Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus.
Espiritu ng sakit sa bawat bato ng katawan, alis laya sa Jesus name. In Jesus name. Thank you, Lord Jesus. Touch Holy Spirit. Touch Holy Spirit in Jesus name. Thank you, Lord Jesus. 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 Thank you, Holy Spirit. So, kapatid ko, naramdaman mo yung himala na yun. Yun ay para sa iyo. At naway mas tanggapin mo ng Panginoon sa buhay mo. At na yan ang kauna-unahang pinagkalob sa iyo ng Panginoon. Pahalagahan mo. Surrender ka lang sa Panginoon. At talikuran mo na yung kasalanan na yun. Amen. Tandaan mo, hindi ka gusto mapahamak ng Panginoon. At tandaan mo na sa darating na panahon, may kasiyahan, may magandang kalalagyan ka dahil mas tinanggap mo ang Panginoon, ang ating Panginoon Hesus Kristo. Amen. And thank you, Lord Jesus. Thank you po, masalangit. Thank you, Holy Spirit. Amen. And God bless sa iyo, kapatid.